Ito naman ang malulupit na eksena sa Metro Action. Police mobile na rumoronda sa Ross Boulevard, huli ng vigilante ang sideline ng mga nakasakay na parak. Kaya magkano binigay nyo? Ha? 20 panigarilyo? Exclusive, timbre ng mga residente sa Angeles, Pampanga ng mga malalaswang palabas. Tampok ang mga menor de edad, agad inaksyonan ng mga otoridad. Dalawang Chino, timbog sa bypass operation. Nasabat na higit 1 kilo ng shabu equals habang buhay na himas-rehas. At sa aksyon at solusyon, hahataw na naman ang mga payong legal. Lalaking gustong mabawi ang anak sa misis na may kinakasama ng iba, uubra kaya? Sa barangay San Agustin, Angeles City, Pampanga, may kakaiba raw na magic na itinatanghal sa entablado. Magic na may hokus-pokus na bentahan ng murang katawan. Ang operasyon ng CIDG at Women's and Children's Desk eksklusibong nakuna ng Metro Action. Narito ang report. Ito ang ilang eksenang nakuna ng Metro Action sa operasyon sa isang bar sa barangay San Agustin, Angeles City, Pampanga. Kagabi lang, bago ang raid, isang tawag ang natanggap ng aming team. Isang informante ang nagtimbre sa amin. Sa Magic 6 Bar and Restaurant daw, talamak ang bentahan ng laman. Kahabaan ng MacArthur Highway, merong isang club na talamak ang bentahan ng panandaliang alin. Isang surveillance operation ang ginawa ng aming asset. Ang specialty daw dito, mga putaheng minor de edad lang naman. At syempre, ang kakaibang magic dance para sa mga parokyano. Mayroon din silang babaeng nagsasayaw ng ubod-ubad, VIP rooms, kung saan pwede mong gamitin ang mga babaeng mapipili mo. Sa nakuwang video, hindi na nag-aksaya ng panahon ng mga operatiba ng Criminal Investigation Division ng Pampanga at Women and Children's Desk ng Camp Crame. Isang pinagsanib na operasyon ang agad ikinasa, sasagipin ng mga menor de edad sa bar na ito. Pagdating sa lugar, isang asset muli ang pumasok sa bar at nang makita muli ang kahalayan sa isang hudyat, sumalakay na ang mga operatiba. Inabutan ng team namin ng ilang customer sa loob ng bar. Ang isang lalaking ito, akto pang tatakas at tatalon sa bintana. 10 babae ang nasagip namin. Agad dinala sa CIDG Pampanga ang mga kababaihan. Dito nangumpisal sa amin ng ilan sa kanila. Kasi kaibigan ko, dinala lang ako dyan. Kaya gusto ko nag-stay na lang ako dyan. Okay naman ako. Samantala, hindi makakaligtas sa batas sa may-ari ng Magic 6 Bar dahil sa ilang menor de edad na nasagip. I-turn over natin sila sa DSWD at bahala na ang DSWD kung paano ang gagawin sa kanila. Ito namang mga nahuli natin na yung mga nagpapatakbo, sasampahan natin sila ng kaso ng paglabag ng Republic Act 9208, yung Anti-Trafficking in Person Act. Sa ibang balita naman, nasa kote ang 2 Chinese national na hinihinalang tulak ng droga sa Mandaluyong City. Kaso ang 2 sospek todo deny pa rin kahit sa mismong kotse nila nakuha ang mga pinagbabawal na gamot. Narito ang report. Matagal nang minamanmana ng mga operatiba ng Anti-Illegal Drugs Special Operations Task Force ng Eastern Police District ang 2 Chinese national na ito. Natunto ng 2 matapos mahuli mga kasamahan nila noong Marso sa isa ring buy-bust operation. Itong case operation plan namin, nagsimula na to sometime last March pa to. This is a continuation ng previous na operation. Yung unang nahuli, nakikita may mga transaction din sila, so sinusundan niyan. Sinusundan ng mga tropa natin. Kagabi, nahulog sa bitag ang mga Chinese nationals na Wafan Choi alias Jimmy Chen at Yu Gao alias Peter sa kinasang buy-bust operation sa Florida Street, Mandaluyong City. Muntik pang mabulilyaso ang operasyon nang makahalata ang mga sospek na nooy sakay ng isang van at isang kotse. Ang nakuwang shabu sa 2, may git 1 kilo na nakalagay sa supot ng chichirya. Supposed to be test buy lang ito. Kaya nakikita nyo, kaya 15,000 lang yung ano. They were just negotiating for 5 grams. Kaya lang, nakahalata
So, no choice yung ating operatives para kundi hulihin na sila and on search nakakita yung doon sa sasakyan. Tinatayang nasa 5 milyon ang halaga ng mga epektos. Nakuha rin sa 2 iba't ibang ID na may iba't ibang pangalan. Sa kabila ng ebidensya, itinanggi pa ni Ku ang bintang. 今天小故事din ba? 我不知道，真的不知道，绝对不是我的。我来菲律宾才2个月。 Naharap ang 2 Chino sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Act of 2002 at posibilidad ng pagkakakulong habang buhay. Sa barangay San Jose del Monte o San Jose, Montalban, Rizal, may kalbaryong pinapasa ng mga residente. Ang kanilang reklamo, higanteng tubig baha na rumaragasa kapag tag-ulan. Reklamo raw nila ito sa loob ng 14 na taon. Narito ang report. Ilang video ang pinadala sa amin ng mga residente ng barangay San Jose, Montalban, Rizal. Sa kuha nitong Mayo 5, hindi ilog kundi kalye ang inyong nakikita. Nilamon na ito ng rumaragasang tubig. Ang kalsadang ito pala, may bangin sa ilalim. At ang pader na nagsisilbing harang sa nasabing bangin, nasira na raw ng baha. Animoy dinaanan ng bagyong Ondoy. Problema ho lang talaga namin dito. Ito po talagang kalsada namin dito. Lalo na po kapag umuulan, talaga pong delikado rito kasi malakas po talaga yung impact ng tubig dito pababa. Nangangamba po kami lalo po sa mga anak namin. Mayor, sana matulungan mo naman po kami dito sa lugar namin kasi nangangamba na po kami kasi malapit na po kami mahulog sa bangin. Bagyan nyo naman ng action ang reklamo namin dahil dito sa amin nakakatakot na. Sa isa pang video na pinadala sa amin, makikita nagtatampisaw ang ilang mga bata. Maya-maya pa, makikita may isang batang tila aksidenteng tinangay ng tubig baha. Ayon pa sa mga residente, ilang ulit na nila itong inilapit kay Kapitan Antonio Umali at Mayor Cecilio Hernandez. Pero tila naaanod lang daw sa baha ang kanilang aksyon. Hiling nila, kumilos sa sana ang lokal na pamahalaan bago pa man sila tuluyang anurin ng peligro. Nasa linya po ng ating telepono municipal engineer na si Alexander Almario. Magandang hapon po, Engineer Almario. Magandang hapon po, sir. Ano ho ang problema at bakit hindi po maayos yung ilog na yan? Konting ulan lamang, abay baha na. Bali ganito, sir, bali na-report lang sa akin ng tao ko yan itong araw na to. Kasi yung pinapunta ko po sa tao ko yan kanina at nakita ko ng mga tao na nag-erode na talaga yung lupa sa ilalim. Alright. So nawala na yung retaining wall. At at the same time, yung drainage nung area is barado na. Kaya yung tubig napapansin natin doon na mismo sa kalsada dumadaan. Okay. So yun yung nagpo-cause nung erosion sa ilalim. Alright. So sir, ang pinaka-solution dito sa problem na ito is maglalagay kami ng slope protection wall. Yes. Series of hand-laid rock embankment para ma-prevent yung further erosion ng lupa. At the same time, sir, double ang purpose nito. Yung pinakaibabaw niya magsisilbing parang guardrail. So parang pangharang doon sa mga pedestrians na dadaan. Okay, makasingit lang, Engineer Almario, no? Maganda siguro kung gawin nyo na yan ngayon bago magtag-ulan. Kasi baka may mamatay ho dyan, mas mabuting wala pa hong nasasaktan dyan o kaya nasasawi, ano? Ako, sir, gagawin po namin yan, sir. Pero, sir, at least, yung immediate solution namin sa ngayon, kasi ipoprogram po namin yan, is lalagyan namin siya ng temporary na na railings parang protection ng pedestrian. Kailan nyo lalagyan? Kasi ako ipapasyal dyan bukas sa inyong lugar, sa Rodriguez. Okay. Bukas kaya ng hapon, meron na yan. Sir, siguro sir, kahit sa the following day, sir, kasi imi-welding pa po natin yan. Welding. So, hindi naman magagawa. Well, for the meantime, Engineer, maglagay kayo ng sign siguro dyan bukas, Engineer Almario, na mag-ingat ho, lalo na pag tag-ulan para mabasa naman ng mga kababayan natin, maiwasan yung lugar na yan. Ano po? Okay, sir. Gagawin po namin. Sige, asahan ko yan. Anyway, maraming salamat, Engineer Alexander Almario, Municipal Engineer ng Montalban, Rizal. Samantala, punta naman natin sa kabilang studio si Attorney Mel Santamaria para sa aksyon at solusyon. Attorney, anong kaso meron ka dyan ngayon? Erwin, dahil sa pag-ibig na isanla na isang lalaki ang kanyang bahay at lupa, pero nadiskubre niya, niloloko lang pala siya ng kanyang girlfriend. Isa pa, isang ginang nagsampa ng kasong physical injuries sa kanyang mismong asawa sapagkat ginugulpi.
Siya at ang kanyang anak ng kanyang asawa. Pag-uusapan natin yan mamaya, Erwin. Maraming salamat, Attorney Mel. Samantala, susunod sa Metro Action, sa sumbong ng isang vigilante, racket ng ilang pulis sa lungsod ng Maynila. Sa pool ng kamera ang mga pulis, mga miyembro pa naman din ng Manila's Finest. Kaya magkano nilagay nyo? Ha? 20 panigarilyo. At lolo nirat-rat ng dalawang sospek, babae ginulpi ng kalibin. Abangan sa pagbabalik ng Metro Action.